sunod na ating pag-uusapan. Ano nga ba yung sunod nating pag-uusapan? Ito na, DOJ or Department of Justice, no? Crispin Boyeng Rimulya, mga kaso nakahain na sa mga sangkot sa missing sa Bungero. Ito na, mga kababayan. Kaso nakahain na sa mga sangkot. Sino-sino nga ba itong sangkot? Nako! Ito na, mga kababayan. Okay, parinig ko sa inyo ha. Nakahain na daw. Nako po. Mula sa kasong kidnapping, inihahanda na ng mga abogado sa Department of Justice ang mga kasong murder at international humanitarian law patungkol sa missing sa Bungero case. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, sa ngayon ay nagsasagawa na ng evaluation ng mga abogado ng DOJ. And at the same time, in conference din yung ating lawyers about the cases that are being evaluated for filing, from kidnapping to international humanitarian law. These are Nako. considered probable cases that we will be filing together with the murder and other cases that have to be filed against the perpetrators. Samantala, sinabi rin ni Secretary Rimulya na bukod sa whistleblower na si alias Totoy, ay may iba pang mga witness na nakikipag-ugnayan sa kanila upang makipagtulungan sa kaso ng nawawalang mga sa Bungero. I would suppose so. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Tsaka yan ang sinasabi natin sa mga na-involved dito. Mabuting maaga pa lang magsalita na sila kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. In the long run, the case is going to haunt all of them. This is a Sabi ko sa inyo mga kababayan, ganito yan. Merong sinasabi sila na Alpha Group. Hindi ako naniniwala na may Alpha Group lang. Bukod sa Alpha, may ibang group pa yan. Ito ay example ko sa inyo. Hindi ako naniniwala na gumawa ka ng business na gambling, no? Na isang grupo lang ang nagpapalakad. Bakit? Naalala ninyo yung mga negosyo nitong mga sinasabi nilang CEO? Yung mga CEO ng sabon, skincare. Di ba naalala nyo noon nung pandemic na merong tawag dito, downline, upline. Yeah? Naalala nyo mga kababayan na halimbawa, ito si Kent, bibili ng isang bag na sachet ng juice worth 10,000 kapag naka-networking, parang ganyan. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Kaya hindi ako naniwala na Alpha Group lang ang may group na yan. Bukod sa Alpha, meron pa yung Delta. Di ba? Alpha Group, Delta Group at Charlie Group. Mga ganun-ganun yan. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, sa networking may mga bosses. Yung mga boss nandun yung nakatayo. Halimbawa, 5 boss yan, mga big boss. Yung bawat boss may mga delta yan. Bukod kay delta boss, meron pa yung alpha boss. Kaya sabi ko sa inyo, padami yan. Merong Charlie boss, may Chabit boss, may Batu boss, Digong boss. May mga ganyan, mga busabos. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi, ay nako, ayaw ko na talaga sanang kaso lang, matalino tayo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yang mga style na online gaming na yan, gambling na yan, napanood ko na yan. Naalala nyo yung isang palabas na Chinese movie na yung gumanap sa Squid Game, na pagkatapos nung nakuha na nila yung malaking pera, lumipad na siya ng Macau. Di ko lang maalala kung anong movie yun. Pero basta magaling siya. Oo. Magaling siya na movie yun. Chinese movie, pero sindikato sila. Police Story, Jackie Chan. Parang ganun din, Sir Elijah. Pero hindi yung Jackie Chan eh. Hindi siya Jackie Chan. Iba siya. Ang last nga na niliparan niya, bula China,
Tapos pumunta siya ng Taiwan. Pagdating niya sa Taiwan, doon na naman siya ng scam. Kasi magaling siya eh. Ang ginawa niya, networking. Parang ganyan din, parang online sabong. Pero ang gawin doon, Bitcoin. Bitcoin yun siya. Tapos ang gagawin niya, magpapasugal siya. Oo, pagdating sa sugal, syempre maraming maiengganyo yun eh, pyramidic yan. Oh, may mga boss, may mga financer, may banker. Oh, tapos pag nakuha na niya yung pera diyan sa Taiwan, lilipad siya naman ngayon ng Brunei. Pagdating sa Brunei, kukuha na naman siya ng pera doon, lilipad na naman siya ng Macau. Pagdating niya sa Macau, libre siya doon kasi online gambling ang Macau eh, gambling city yan. Oh, so pagdating doon sa Macau, hinahunting na siya ngayon ng mga tao sa iba't ibang bansa na kanyang nananakawan. Ang ginawa niya, lumipad siya ng Philippines. Nagsakay siya ng speedboat. Ang mukha niya, kamukha niya yung nasa Squid Game na bumitbit nung bata. Bumitbit siya ng bata. The Gambler ba yun, Kasmot? Hindi ko alam kung ganun. Basta, siya yung actor sa Squid Game. Na lalaki doon na, di ba, yung Squid Game na panghuling player na hulog. Yung lalaking pumulot sa bata, The God Gambler. Di ko lang alam, hitad ng Amerika. Hindi ko alam kung ano yun. Basta ganun siya. Hindi lang yan alpha, may delta pa yan. Sabi ko sa'yo, marami yan eh. Kaya nga kung naalala ninyo, itong si AA na aresto sa Las Vegas. Si AA na aresto yan sa Las Vegas. Sa Amerika. Sabi ko sa inyo, marami yan. Not only in the Philippines, hindi ako naniniwala na si AA lang, mayroon pa yang nasa likod ni AA. Bakit? Si AA kasi, kung i-check mo yung background niya, bakit siya yumaman? Kasi wala naman siyang hacienda. Wala naman siyang mga factoring malalaki. Yun kasi, hindi yan siya makakapagkaroon ng pondo kung walang nasa likod niya. Ganon yun. Nako, mga kababayan, basta maganda siya. Napanood ko yung movie nung nakaraang araw lang. Siya, ang ano niya doon is, siya yung lalaki doon sa Squid Game na pumulot ng sanggol kasi yung sanggol ang nanalo doon eh. Tsaka, pinadala nga yung pera doon sa pulis. Tapos may ATM. Totoo yan. Not only alpha, meron pa yan delta. Bukod sa delta, meron pa yang nakakataas sa kanila. Panghuli dyan, presidente. Chow yan, fat movie. Ang panghuli nila dyan, kasi may alpha, may delta, may omega. Ang panghuli dyan, president. President. Kasi hindi naman yan maaprubahan sa bansang ito kung hindi pumipirma ang presidente. Si Chow Yun-fat ang aktor. Yes, Angelo Branzuela. Totoo yan. The Gambler. Yun yung totoo na movie na panood ko. Sabi ko, parang ganitong mangyayari kay AA niyan eh. Tapos, maraming pinatay. Kaso lang yung mga pinatay doon, hindi na ano yung buhay. Hindi katulad dito sa Pilipinas na yung mga sabungero na nanawagan sa government. Ganun yun. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Ngayon, ang tanong, maaprubahan ba at magiging legal ba yan sa ating bansa kung hindi pumirma ang presidente? Si presidente pa rin ang huling hahantungan dyan. Sabi ko nga sa inyo, si Digong lang po ang bukod-tanging presidente sa Pilipinas na pinaka-worst. Old man but new generation ang ginagamit. Sabi ko sa inyo mga kababayan, matanda na si Digong pagdating sa politika, pero modern politics ang gamit niya. Hindi old politics. Kasi kung old politics ang ginamit ni Digong, yan yung ambush dito, ambush doon, hostage dito, hostage doon. Yan yung mga old style of politics. Pag sinabi nating modern politics, papasukin mo yung mga sindikato na yan, papasukin mo yung mga illegal, gawin kung legal, basta magbigay kayo. Pero take note, mga kababayan, not only for the president, tandaan ninyo, ang mayor kayang gawin yan. Ang mayor kayang gawin yan. Kung kayang gawin sa presidente, ang mayor pwedeng gawin yan. Mga kababayan, bakit? Kung example ko sa inyo, Maynila. Ang Maynila, kung pasukan mo ng sugal yan dyan, pag inaprubahan ni mayor yan, may kickback si mayor dyan.
Example ko lang ha, hindi ko sinabing merong ganyan sa Maynila. Pero pwedeng gawin ng mayor yan sa kanyang nasasakupan. Sabihin natin Davao. Ang Davao, kung pasukan mo ng illegal yan, pwede mong pasukan yan basta may kickback si mayor. Panoorin ninyo ang Batang Quiapo. Di ba nakakapasok yung mga droga sa Batang Quiapo? Kasi bakit? Si mayor at si drug lord nagsanib puwersa. Ang kapulisan hawak ni mayor. Ang Bureau of Customs hawak ni mayor. Ito si drug lord nagbibigay kay mayor. Pwedeng gawin ni mayor yan kung kayang gawin ni Digong. Kaya alam nyo kung bakit si Digong magaling sa ganyan? Ilang taon siyang nahasa pagiging mayor sa Davao. So, kaya niyang gawin sa Davao, kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Parang sa EJK lang yan. Sabi ko nga sa inyo, si Trillanes ang tinik ni Digong. Yeah? Ganun yan, mga kababayan. Kung kayang gawin ni Digong sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, kaya niyang gawin yan sa Davao. Kahit sinong mayor, kayang gawin yan. Bakit? Sabihin ko sa inyo, halimbawa ako, businessman ako. Ang negosyo ko, puro sports car. Papasukan ko ng business sports car ang Maynila. Ngayon, tanungin ko kayo, may business ba sports car ang Maynila? Wala. Bakit? Si Sam Bersosa hindi binigyan ng pagkakataon ni Yorme noon. Kaya ang ginawa ni Sam Bersosa, tumakbo ng mayor para pag siya nanalo, matatayo niya ang Maserati sa Maynila. Walang sports car business sa Maynila. San Juan lang meron. Yeah. Wala kayo makikita na tindahan ng sports car sa Maynila. Kaya isa sa rason na si Sam Bersosa tumakbong mayor. Bakit? Para matayuan niya business Maynila ng sports car. Ganon yan. Ngayon. Sige, halimbawa, ako, mayor. Bibigyan kita 10 million. 10 million, kickback, mayor. Pasukin ko ng lagyan ko sports car business yan. Yeah? 10 million muna. Alam nyo, sa totoo lang, kaya magulat kayo mga kababayan, bakit itong mga mayor, mga congressman, mga gobernador, sobrang yaman? Dahil sa kickback yan. Yeah? Ganun yan. Si Digong nahasa na sa pagiging mayor pa lang for almost 20 years naging mayor. Imposibleng hindi niya alam yung mga pasikot-sikot. Sabi nga niya, kitoy-kitoyin ko kayo. Kitoy-kitoy. Kaya kung kaya niyang gawin sa Davao, how much more pa in buong Philippines? Sabi ko sa inyo, not only Alpha, may Delta, may Omega. Basta ganun yan. Sunod niyan, sardines. Yun mga kababayan. Sunod. Tapos na tayo dyan, ang DOJ. Dito tayo.